Isang matinding pasabog ng impormasyon ang ibalik sa bansa matapos mapasama si Pangulong Kuting Jr. sa listahan ng mga umano'y drug lord sa Pilipinas. Ayon sa nilabas na ulat ng isang high-ranking intelligence agency, may mga ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo sa operasyon ng malalaking sindikato ng droga sa bansa. Kasama sa mga nailantad na impormasyon ang umano'y koneksyon ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa illegal na drug trade, dahilan upang lalong lumakas ang panawagan ng taong bayan para sa isang masusing investigasyon. Dahil sa matinding revelasyon, umani na matinding galit ang pagkabigla mula sa publiko ang nasabing issue. Maraming Pilipino ang nananawagan na agad magsagawa ng malalimang investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga negasyon. Samantala, maring itinanggi ng Malacanang ang mga paratang at sinabing isang desperadong hakbang lamang ito ng mga kalaban sa politika upang siraan ng administrasyon. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, patuloy na ang panawagan ng transparency mula sa mamamayan. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga kinauukulan upang alamin ang lawak ng impluwensya ng droga sa gobyerno. Ano kaya magiging tugon ng administrasyon sa lumalalang kontrobersyang ito? Magkakaroon kaya ng mas matibay na ebidensya upang mapatunayang may kinalaman si Kuting sa illegal na droga? Abangan ang susunod na kabanata ng balitang ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silya ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. So, maayos ang ating bansa. Ito lang, kailangan natin si PRRD. Bagamat hindi national election ng kanyang tatakbuhin, mayor po ang kanyang finailan, but still, we need Tatay Digong. Lalong-lalo na ngayon, ang laki ng problema natin, nauubos na po ang pera ng taong bayan. Yung gold reserve nga, paubos na. Yung sinasabi ni Marcos na may binabanggit siya na, di ba yung flood control project? Wala na rin. Nauubos na, kinukulang na rin sila. Diba? Ganyan po ang nangyayari sa bansang Pilipinas, PRRD. No? Pero syempre, at the other end, kailangan din nating respetuhin kung anong plano. Yun. Kung ano ang plano ni PRRD. Sige, tuluyan po natin. Mamaya yan. Time to be young, and a time to be old, a time to be active, and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Pagkina na sila eh. Hindi pa, because you're an owner. Hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw ko na. Kasi, huwag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga hulapper. Tayo na. Patayin nyo na! Ay, wag gano. Magagalit na naman sila. Hindi ibig sabihin. Sabi, di ba? Huwag nyo akong pilitin maging mayor at patayin na naman yung hold-upper. Hindi kasi alam nyo, importante talaga na meron tayong Tatay Digong na ganito. Pag sinabing lilinisin ng Davao, linis ang Davao. Yun ang leader, yung iba puro salita eh. Kaya nga gustong-gusto ng taong bayan, gustong-gusto ng Pilipino ito si PRRD. Ang problema, umaayaw na. Pagod na rin eh. Diba? May magiging masaya dyan sa Mayor, sa payag mo ngayon. Oo, na ayaw mo na. Ayaw ko na tanong. Whoever, alam mo, leave it to God. May mga matutuwa dito. Diba? Nograles, sigurado. Marcos, nakaw. Kasi talagang tinik sa pangarap nila si PRRD. Lalong-lalo na si PRRD. Siyempre si BP Sara andyan na rin. Pero alam nyo,
Si PRRD talaga malaking tinik sa kanila. Ang maganda nga lang, nitong si PRRD na ipasa niya ng maayos yung kanyang klaseng pamamalakad. Una, galit sa adik, galit sa mga makakaliwa, at galit sa korupsyon na ipasa niya sa mga anak niya. Ang ganda ng pagkaka-training niya, no? Pero tinik siya. Siya ang pinakatinik sa mga pangarap nila Martin, nila Marcos, at kung sino-sino pa dyan. No? Kaya maraming matutuwa. Hindi na siya magme-mayor. Ibig sabihin, kahit wala siya sa national, tandaan nyo tong mabuti. They tried to take over Davao. Yung nilusob nila yung KOJC, hindi lang po yan para kay Pastor Kibuloy. Napakatanga naman kung ang talagang ipinunta lang nila doon ay si Pastor Kibuloy. Tinitest po nila hanggang saan ang power ng Duterte. Kasi alam nila parang ang kaharian ng Duterte ay ang Davao. Tinest nila yan dyan. Tiningnan nila kung gagalaw ang mga Duterte. So yung pagsugot nila dyan sa Davao, it's like taking over Davao. Hanggang saan sila? So kaya napaka-importante na andyan pa rin si PRRD. Mapansin nyo, di ba? Bakit nag-mayor si PRRD tapos vice mayor si Baste? Samantalang incumbent mayor si Baste at kaya, higit pa sa kaya ni Baste mag-mayor dyan. Very effective. Pero nag-mayor si PRRD. Tapos vice pa. Super lakas nun. Super lakas. Tapos biglang, di ba? Meron ba kayong naaamoy? Biglang, ayaw na ni PRRD? Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay parang-palad. Kung nasa palad nila, indayan nila, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa tsansa, di ba? Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao? And in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung makuprasan ka doon, you would not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, dito pa ako naghahunting ng bala. Adik. Itong likod ng cemetery na hanggang. So, binigyan kami ng Panginoon Diyos. Father was governor for 3 terms. Stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marcos. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na. Hindi ako nakatikim ng talo. Ang tanong dyan, okay? Ang tanong, nag-file siya eh. So ano mangyayari? Nag-file siya bilang mayor, tatakbo siya bilang mayor ng Davao. Papaliwanag ni PRRD, hindi pa raw siya nakatikim ng talo. Nakatikim pa ako ng presidente. Nakatikim pa ako ng mga gandang Mismo talaga si PRRD, sinilip pa. Parang Tatay Diggs, parang kilala ko yung sinilip mo.
Naging presidente pa siya, tapos nakatikim pa siya ng magandang babae. Sinilip pa kanya. Yeah. Hindi. Idol talaga to si PRRD. Sige, tuloy. So, what will happen now sa yung candidacy, Mayor? Yon ang tanong doon, ha? Anong mangyayari doon sa candidacy niya? Anong mangyayari doon sa takbo niya, pagkandidato niya? Ako? Ano? Ayoko. Ano ang mangyayari sa candidacy mo? Anong sagot ni PRRD? Ayoko na. Ang tanong, anong mangyayari? Ang sagot niya, ayoko na. Kasi ang ine-expect ine-expect ko, hindi, ang sagot ni PRRD, sasabihin ko, magbaback out na ako. Si Mayor Baste na lang ang tumakbo bilang mayor, di ba? Pero ano sagot niya? Ayoko na. Di ba? Sige, diretso. Ayoko. Ibigay mo naman sa iba. Parang, paano na? Sabi niya, ibigay mo na sa iba. Paano na? Ano na? So, bakante yung mayor? Vice Mayor si Baste. Di ba? Ibigay mo na. Ano, ibigay sa mga Nograles? Hindi kailangan Duterte yan. Ibigay mo na sa iba. Hindi kailangan Duterte yan. Ibigay mo na sa iba. So, ibibigay nyo na lang kung sino man? Again, Nograles o kung sino man kalaban na mayor? Bakit kandidato ka naman ngayon eh? Kandidato ka naman. Hindi na pwede mapulihan, Mayor. Ayaw. May malipay, ano? Tanda asawa. Tatlo asawa niya. Ayaw na niya. Kung kaligayahan mong kaya, mayor ni mga kaligayahan, puro trabaho yan. Kita mo na hanggang ngayon, no? Lain lang the Mayor. Si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point nga mo ginapaitahan yung nagbikil para ma-impeach, no? Unsay ug naa kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamo ro gaduot sa iyaha. Unsa imong reminder? Ikaw kay lamang kan Inday. Wala. Si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Ayan, no? Bago natin tuloy dyan. So, malabo di ba? Malabo yung plano ni PRRD. At naalam natin nung nakaraang eleksyon, di ba? May mga sinasabi siya na si PRRD daw ay hindi tatakbo, pero nung naging presidente siya, pero tumakbo siya, di ba? So ngayon meron na naman. So grabe, no? Ano yan? Tatakbo siyang senador? Hindi na hindi ka na pwede. Hindi ka na pwede mag-switch, hindi na po pwede, wala na. Tapos na po. Hindi na siya pwede makapag-file sa ibang posisyon. Yan na po. Mayor na, ayaw niya. Do you think na talagang hayaan niya yung ibang pumasok? Tandaan natin si Baste, nasa vice mayor na. Yun ang finaila ni Mayor Baste. Hindi na siya makakapag-mayor. So ano yun? Hayaan mo na lang sa iba? Diba? Hayaan mo dyan sa mga ibang kolokoy dyan ang Davao? Pag inisip mo, meron na namang taktikang gagawin to alam naman natin, alam lahat siya ng mga Pilipino. Calculated magsalita si PRRD. Hindi yan gagawa ng isang salita na walang hakbang at hindi ikakabuti. Lalong-lalo na, ayaw niya na pala, di ba? Isipin nyo, bakit pa siya nag-file as mayor? Di ba? Tapos ibibigay niya lang sa iba? Pwede naman kay Baste na yun. Yung pagiging mayor. Napakaayos naman ng nagawa ni Baste
as mayor ng Davao. Diba? So anong taktika na naman ito ni PRRD? Ako, sa tingin ko ito, kahit si PRRD ay hindi na mangampanya, iboboto siya at iboboto ng mga taga Davao. Kahit sabihin niya, kasi kung hindi naman niya officially iuurong yung sarili niya, ang sasabihin lang niya sa salita, ibig sabihin sa balota, nandoon pa rin ang pangalan ni PRRD. Di ba? So, ako naniniwala ako kahit sabihin niyang ayaw niya na. Sa tingin ko nga, kahit na sabihin niya, wag niyo akong iboto, iboboto pa rin to ng taong bayan eh. Lalong-lalo na sa Davao. Kung sa Pilipinas nga, tumakbo tong senador, si Tatay Digong, at ikampanya niya sarili niya na wag niyo akong iboboto. Pustahan tayo, number 1 pa yan. Iboboto yan ng mga Pilipino. Ganun po kalakas si PRRD. I think may matinding plano to si PRRD. Probably, he is flexing his muscle. Ayoko na. And still, he will win. And still, di ba? Iboboto siya ng taong bayan. Na, diyan natin makikita ang lakas. Baka nga, ito posible inaasar niya na naman eh. Ito, di ba? Inaasar niya itong mga kulokoy na nakabantay parati sa mga Duterte. Na lahat ng hakbang ng mga Duterte, kailangan meron silang counter. Kahit hindi naman sila inaano ng Duterte, sila, itong mga kulokoy, itong mga weak bangagers, laging pinag-iinitan ng Duterte. So, nag-iisip yung mga yan. Ano na naman kaya ginagawa niyang matandang yan? Sigurado ganyan ang mga sinasabi ng mga kokak-kokak dyan eh. Di ba? Ano na naman kaya itong baduy na to? Tandaan natin, tinatawag siyang matanda at baduy ng mga ibang politiko dyan. Ano naman kaya iniisip na ito? No? So, ako posible, nangaasar to si PRRD and he's flexing his muscle. Ayaw nyo na, PRRD, Tatay Digong. I know you will still win. Pero ito maganda. Kaabang-abang. 'Di ba? Lumabas tong balita na ganyan at may mga blanco. Sabihin na lang natin. May mga question sa mga isipan ng taong bayan. Bakit niya nasasabi yan? Ito, bigyan ko po kayo ngayon. Pakita ko po sa inyo ito. Ito naman, nasabi niya ngayon lang. Talagang mapapaisip ka dito kay PRRD. Saglit Lakihan natin. Ay, hindi. Ayan. Nilakihan ko lang para mabasa nating maayos. Ayan. Sinabi ni PRRD, FPRRD sa pulis, nilabas po ito ng pinakamagaling na mainstream media channel na SMNI. PRRD sa pulis at militar, you do not decide for us. Huwag kayong gumalaw dyan hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. Yun, medyo mabigat yun. Huwag kayong gumalaw. Kalma. Hanggat hindi ko kayo tinatawagan. No? Alam mo, kabaligtaran yan. Ito ay pagpapakita na si PRRD ay in command. Huwag kayong gumalaw. Ibig sabihin, siya pa rin ang may command. Sa madaling salita, malaki ang impluwensya ng PRRD sa mga pulis at sa mga militar until now. Huwag kayong gumalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. It means, pag tinawagan kayo ni PRRD, now, eto na. Kailangan nyo nang gumalaw dahil
meron ng pag-aabuso sa gobyernong ito. Napaka-importante nun. Kabaligtaran yan. Hindi niya pinapagalaw. Again, it means he is the leader. He is in command. Di ba? No. Tuloy tayo. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Tayong democracy, ang talagang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Alam mo, alam ng mga pulis yan. Alam ng mga militar yan. Diba? Alam nila yan na ang talagang gagalaw dyan ay yung mga elected officials like mayor, president, vice president, senators, specifically mayors. Kasi sila ay nasa executive department na nasa ground, na nasa syudad. May direct access doon sa kanilang binibilangang syudad or probinsya. Di ba? Okay. Bakit kailangan niyang sabihin? Ang tanong dyan. Bakit kailangan sabihin ni PRRD yan? Again, ako i-connect ko ito doon sa pagsabi niya with connection doon sa sinabi niyang ayaw ko na sa politika. Yung sinabi niya na ayaw niya na, hindi na siya tatakbong mayor ng Davao. Again, ito sa tingin ko ay may connection din. Ito'y nagpapakita that he is flexing his muscle. Hindi na siya tatakbong mayor sa Davao, ayaw niya na. And yet, we know for sure, iboboto po rin siya ng mga taga Davao. Tapos sinundan niya ng ganitong statement, huwag kayong gagalaw. Ibig sabihin, meron tayong timing na inaantay. Ang tagal na niyang sinasabi, sa may sug pa lang, sinabi niya na yun. Okay? Binanggit niya ilang beses ang militar. Nung merong siege, merong siege dito sa KOJC, nandoon kami. Minute namin si PRRD, kaming banateros. Ito Huwag nyo na lang ikalat, sikreto, tayo-tayo lang naman. Minute namin si PRRD. So, siyempre nagsumbong kami, grabe na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ginawang hostage yung mga taga-KOJC para makuha nila si Pastor Kibuloy. Pinasok, nilapastangan ng reliyon. Nagsusumbong kami. Ngayon lang nangyari sa bansang Pilipinas yan. Bakit ganon? Sinaktan yung mga babae, mga kabataan. Illegal na yun. Meron bang ganong klaseng nag-serve ka ng warrant tapos hindi ka na umalis sa lugar? Nagsabi kami kay PRRD nga. Alam mo sagot ni PRRD? Antayin natin ang militar. Antayin natin ang militar. So hindi ko alam kung ang ibig niyang sabihin na yun gumalaw dapat ang militar o huwag kayong matakot kasi nasa likod natin ang militar, or huwag kayong matakot dahil hindi natutulog ang militar. May ganun Yan yung hindi natin malaman. Pero ngayon sinabi niya sa mga militar, huwag kayong gagalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Pag kinonect mo yan, at yung mga na-experience namin kay PRRD, mga kwentuhan namin at mga binanggit niya, malaking factor talaga ang militar. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!